Welcome to the City Schools Division of Bacoor. Ating pag-aaralan ang mga iba't ibang mga Google Workplace apps. At halos lahat tayo ay alam na natin ang mga ito, ngunit ating i-explore ang mga ito. Ang una dito ay ang Gmail o ang gamit natin na DepEd Gmail account. Dapat lahat tayo ay meron na nito, dahil hindi tayo mabibigyan ng Microsoft 365 pag wala tayong DepEd Gmail account. Ang sumunod naman ay ang Google Drive. Noong January 15, 2024 ay meron na lang tayong 100 GB para sa teaching and non-teaching personnel. 20 GB naman para sa mga learners. Buksan lang ang ating DepEd email at i-click ang Google Apps sa bandang taas sa parteng kanan. Makikita dito ang mga iba't ibang apps at i-click ang Drive o Google Drive. Sa ating Google Drive, meron Home. Meron Activity. Ang activity ay yung recent activity sa Google Drive mo. Ang sumunod ay Workspaces. Ang mga workspaces ay nagpapahintulot sa iyo na idagdag ang mga file mula sa iba't ibang bahagi ng Drive para mas mabilis makita o tinatawag na shortcut list ng mga files. Sumunod ay My Drive. Ang My Drive, ito yung mismong Google Drive mo. Meron din Shared Drives at Shared with Me. Ang Shared with Me ay nagbibigay ng madaling access sa mga file na ibinahagi ng iba nang hindi naaapektuhan ang iyong storage quota, habang ang Shared Drive ay dinisenyo para sa kolaborasyon ng team at sentralisadong pamamahala ng mga file. Ang Recent naman ay simpleng nagpapakita ng mga file na binuksan mo kamakailan lamang. Naglalaman ito ng mga parehong file na nasa iyong drive ngunit nagbibigay lamang ng ibang paraan upang makita ang mga ito. Ang starring ng mga items sa Google Drive ay nagpapahintulot sa iyo na mabilis na mahanap ang mga importanteng at madalas na ginagamit na mga file at folder. Lahat ng may star ay maaaring ma-access sa isang click lamang mula sa starred sa kaliwang navigation panel. Ang spam folder sa Drive ay naglalaman ng mga potensyal na mapanganib na file na na-i-share o idinagdag sa isang account. Maaaring i-drag lamang ng mga user ang mga files sa folder na yun at sila ay automatikong maka-unsubscribe mula sa anumang mga update. Ang trash folder sa Google Drive ay nagbibigay ng pansamantalang pag-delete ng mga file na maaaring i-restore kung kinakailangan mo ulit. Ang layunin ng trash ay alisin ang mga shared file mula sa iyong drive. Kung hindi mo pag-aari ang file, ito ay aalisin lamang para sa iyo. Magbigay ng pansamantalang pag-delete ng mga file, maaari mong i-delete ang mga file ng pansamantala at i-restore kung kinakailangan mo pa. Ang Google Docs naman ay nagbibigay ng lahat ng pangunahing mga functions ng word processing na meron ang Microsoft Word. Halos magkapareho lang ng gamit, ang pagkakaiba nila ay hindi nagbibigay ng maraming template, outline at mga pag-enhance na kapaki-pakinabang para sa mga komplikadong pagsulat at mga gawain sa research at iba pa. Gayunpaman, ang tool ay nagbibigay ng isang library ng mga add-on na katulad ng mga advanced na feature na inaalok sa Microsoft Word. Ito ay nagbibigay daan sa mga users na i-customize ang kanilang Google Docs experience gamit ang mga tool na pinakamainam sa kanilang mga pangangailangan. Ang Google Docs ay pwede din itong i-share at makipag-collaborate sa iba. Hanggang 100 katao ang pwedeng mag-view, mag-edit, or mag-comment sa Google Docs, ganun din sa Google Sheets and Google Slides at the same time. Pagdating sa mga formulas and calculations, halos magkatulad lang ang Microsoft Excel at Google Sheets, parehong meron rows and columns. Ang pagkakaiba lang nila ay collaboration. Mas magandang gamitin ang Google kung collaboration ang pag-uusapan. Gayunpaman, ang Microsoft 365 ay patuloy na nag-o-update hindi lang sa pangalan. Kung dati ang pangalan ay Office 365 ngayon ay Microsoft 365, kundi pati mga features ay nag-o-update na din sila. Pagdating sa performance, ang Google Sheets ay ideal para sa mababang volume na data, mas mababa sa 400,000 na cell, habang ang Microsoft Excel ay ideal para sa malaking halaga ng data. Sa Microsoft Excel may 1,048,576 na row at 16,384 na kolum.
habang sa Google Sheet naglalaman ng 10 milyon na cell o 18,278 na column at may hanggang 50,000 na characters kada cell. Pagdating naman sa Google Slides, habang pareho ang Microsoft PowerPoint at Google Slides na mga software para sa presentation, may ilang nakakahalata na pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang PowerPoint ay isang desktop application na nangangailangan ng pag-install sa PC o Mac, habang ang Google Slides ay isang web-based tool na maaaring ma-access mula sa anumang device na may internet connection. Ito ay nagbibigay daan sa Google Slides na maging mas madaling ma-access at mas madaling i-share, dahil maaaring ipadala lamang ng mga user ang link sa kanilang presentasyon sa halip na magpadala ng file. Pagdating sa kolaborasyon, ang Google Slides ay real-time na kakayahan. Multiple users sa parehong presentasyon ng sabay-sabay, na nagbibigay daan sa walang sagabal na teamwork. Ang PowerPoint, sa kabilang banda, ay sumusuporta din naman sa kolaborasyon at parehong real-time na paraan tulad ng Google Slides. Pagdating sa disenyo at template, ang PowerPoint ay nag-aalok ng mas advanced na mga features at mas malawak na pagpipilian ng mga opsyon. Gayunpaman, ang Google Slides ay nagbibigay daan sa simplisidad at madaling gamitin. Sa pangkalahatan, ang pagpili sa pagitan ng Microsoft PowerPoint at Google Slides ay umaasa sa mga tiyak na pangangailangan at kagustuhan ng user, kung saan ang PowerPoint ay nag-aalok ng mas malakas na mga tools sa disenyo at ang Google Slides ay sa accessibility at mas mainam sa real-time na kolaborasyon. Thank you for watching. Para sa Batang Baco Oreño.